Hey guys! What's up everyone? Welcome back to another episode of Figure It Out with Gabby and Khalil. Figure it out, figure it out, figure it out with Gabby and Khalil. Today is a pretty exciting day dahil meron kaming may kasama kaming kakaibang guest ngayon. Medyo exotic to. Tsaka matagal-tagal na kaming di nakakita. Matagal-tagal na. Hindi kami nakakita ng ganito, matagal na. Parang kailan pa yung last, no? Ang tagal na. Oo. Taon ba? Hindi sa condo Hindi niya. naman. Oo. So yeah, without further ado, Spotify peeps, please welcome our guest, Dominic Roque. Hi everyone! Hello! Hi Gab! Hi Papa Khalil. Doms! Ayan. Na-miss ka namin. Oo nga eh. Kahit na kanina pa tayo magkasama, no? Yes, pero May mga napag-usapan na tayo na hindi natin sasama. off the record. Oh, off the record. Ito naman yung for the record. For the Kamusta ka record. na, Papa Doms? Okay naman ako. Doing good actually. Sa work, sa life, and sa love. Yun. Kami in general, Papa Dom, sobrang happy kami for you. And alam mo naman yan, kahit nandi tayo mag-podcast, you know that we are very, very happy for you. And lalo na nung napanood namin yung recent US trip nyo. Yeah. Yun nga eh. Medyo matagal-tagal kami nandun actually. Ilang days? 26 days. Tagal, no? Tagal din. Medyo mahaba-haba yung bakasyon at sobrang saya. At nakakapagod din siya kasi iba yung journey na ginawa namin. Ang daming pinuntahan, ang daming na-experience. Pero maganda dun kasi we get to know pa yung mga ugali namin sa sarili namin. And towards each other. Yes, ayun nga. So, enjoy at mas pinapatibay. First like out of the country or like major trip nyo together? Yes, etong US trip namin. Yeah. So ano yung mga na-discover mo muna about yourself? About myself. Kasi syempre, 'di ba, kapag nagte-travel tayo, lalo na ngayon, 'di ba, ang tagal nating natenga sa house, na lockdown, 'di ba? And for you got to be lucky because you got to travel. Na ang dami ako, including myself, kating-kate na rin akong umalis. Yeah. Kasi ang dami mong natutunan pag nag-travel and ang saya, 'di ba? Saya ng feeling. Yes. Dami mo nakikita. Totoo. Diba? So, after like a year or so, ngayon ka na lang ulit nakapag-travel, ano yung mga bago? Ano yung discoveries mo about yourself? Sa sarili ko siguro, kasi ito yung first time na nakapag-travel ako with someone with Bakit ayaw mo sabihin? with my Parang alam naman nata ng lahat. Hindi, maraming may alam pero ito yung time na nakapag-out kami. So, Yes. 'di ba, hindi mo na iniisip yung mga galaw mo, sasabihin mo, you can be yourself, yun yung I'm so happy masarap for sa you, feeling, Papa diba? Doms. Hindi Parang yung freedom, it's freedom, priceless yeah. eh. Oo. Siguro kasi right moment, siguro yun nga yung lagi yung sinasabi sa lahat ng ginagawa ko sa buhay ko is yung God's perfect time. Yes. So, siguro ito lang din yung time na binigay sa amin para lumabas kami together, di ba? So, very thankful na ginaid kami ni Lord sa journey namin together. Ano yun? Parang pinag-usapan nyo na when we go to the US, I think it's about time, or was it part of the plan, or was it spontaneous? Tsaka like may pressure ba kasi na to keep it a secret or to Hindi finally naman. say it? Hindi naman namin talaga sinikret na natuwa naman kami kasi naging maganda yung ng tao sa amin. Naging Reception. Oo, diba? So, mabalik dun sa ugali na discover ko sa sarili ko. Siguro, hindi lang ako sanay talaga hindi ko masabi kung Na maging open book to everyone. Oo, to everyone. So, medyo Actually, naging very private si Dom, lalo na sa kanyang love life the past years. Yes. No? Parang sa amin mo na kinukwento. Sa close friends ko lang naman talaga yung may alam nung past relationship ko. Diba? At kayo, saksi din kayo dun sa past relationship ko. Oo naman. Ayun, ibang journey din yun. Pero Happy naman. happy. Yeah. Ngayon, mas ako, syempre mas masaya. I can see our future together. Yun, di ba? Kinikilig ako. Hindi, kasi
siguro ito rin yung ano ko na nasa tamang edad na rin siguro ako to be like this. Papa Doms, ilang taon ka na ulit? 31 years old. Grabe, bata pa lang ako. Pinapanood ko na si Papa Doms. Sira ulo. Saan to, sa Mara Clara ba? Baliw. Ito, may iba naman, bro. Napanood nga namin kasi yung vlog nyo sa California. Kamusta? How's it traveling ngayon sa time ng pandemic, especially in the US, di ba? Alam naman natin na the whole world is going through this pandemic. So, Truly. kami kasi curious kami as travelers, and si Gab kasi is gonna go to the US soon. Oo. Actually, nung hesitant kami at first to travel kasi nga ang dami nangyari sa mundo. Pero yung news naman that time before leaving, sobrang okay naman din mag-travel yung mga ibang kaibigan to the US. When we got there, doble-triple ingat na lang kami sa labas. Nag-mask pa din. Nag-face mask pa din kami sa mga indoor areas. Tapos pag nasa labas din kami, kahit sa outdoor, naka-face mask pa rin. Pero sometimes, tinatanggal namin. Ayaw lang namin yung mga crowded places ng walang face mask kasi nga nakakatakot. Ang problem lang there is, yung mga taong taga doon, hindi sila talaga nag-face mask. Normal na talaga. Normal sa kanila. Lalo na nung siguro, swerte na lang din talaga namin. When we got there, okay pa. Tapos, nung pagdating namin ng San Francisco, or nung middle nung trip namin, doon na yung sa news, kasi sa umaga lagi yung nanonood ng mga news. Nakita ako nagkakaroon ng surge. Yung Delta. Yung Delta variant. Meron pang Delta Plus variant kaming narinig nung nasa ganon? news. May ganun sa US Okay. So, meron na sa Vegas, meron na sa kung saan-saan pa. So, sabi ko na lang kay Bea na, Han, kailangan pa rin talaga natin mag-ingat ng todo. Kasi nga nakakatakot. Nakakapraning eh. When you go out, pagbalik mo ng hotel, inaano mo yung sarili mo na, okay pa ba yung hinga? May panlasa pa ba ako? Oo, may ganun eh. May ganun talaga. I think Gets. until now, may ganun pa rin tayo. Di ba? So kahit na yung iba yung feeling sa States kasi siguro mas free sila doon, 'di ba? So kayo kahit na ganun yung sitwasyon, meron pa rin talagang takot, no? Meron pa rin talagang takot. Siyempre, nasa ibang bansa ka eh. Ang maganda na lang din is nung nag-road trip na kami sa Highway 1, Pacific Coast Highway, is more yung outdoor yung mga pinupuntahan namin. Totoo. So, hindi kami nasa city na masyadong Yes. di ba, maganda hangin sa labas and all. So, ayun din. Crowded. Hindi masyadong crowded yung mga pinuntahan namin. Oo nga, nakikita ko nga. At ang ganda-ganda ng shots nyo, Dom. Salamat ganda sa nung yung ano. drone and sa yung Yun skills. ang number one discovery mo eh. Magaling kang drone operator. Oo. Ang problema, pagdating ng Pilipinas, pinalipad ko somewhere, bumagsak. Pero swerte na lang din dahil sa Pilipinas bumagsak, pwede pang mapagawa. Totoo to? Totoo? Bumagsak sa pag-uwi. Pero okay, sulit naman Ang dami ko na rin naman na... Parang na-ROI mo na ata yan, Papa Doms. Oo, na-ROI naman. Pagkalipad kasi ng drone, sabi niya bigla, "Ba't parang iba tong lugar na to?" Iba yung hangin. Tumangin, tapos tumama sa boom, bagsak. So sabi niya, iba yung hangin dito, teka lang. Wala na sa iyo. So yun, sa buong trip namin, ingat na lang kami ng todo-todo pag nasa labas kami. So, besides talking about the US trip, pag-usapan naman natin ngayon, since you mentioned that you're already 31. 1 years old, yes. And wala lang, kasi I'm still in my early 20s. Dapat nga, kaya Papa Doms yung tawag ko kay Dom, kasi ayaw niya ng kuya. So, Papa Doms na lang. Ayaw niya ng kuya, Papa. Anyway, so si Cal naman, mag-late 20s na siya next year. Sa January. So, Ilan taon ka na ba? 28? 25 ako ngayon. 25 ka ngayon. So magda-26 ako sa January. 26. Grabe, nakilala po kita. Ano pa lang ako? 13. Kung 13 Marami yung ka. photos natin together, Kasi nagkakasabay kami nito sa, sa mga show sa mga Candy Cuties. Ang pinakauna Oo natin. nga pala, diba? Candy Cuties. Sinasabayan kita sa Candy Cuties, bro, Alam niyo ba, uma-attend ako ng Candy Cuties event Audience noon. yan. Audience, ako yung sumisigaw sa inyo, sa audience. Kung kayo, magkakilala kayo, ako yung sumisigaw. Pares pa kami naging endorser ng... Yun yung naalala ko. So yun, kamusta naman, brother? What are you busy up to now? Hindi, teka lang, tinatanong ko pa yung buhay 30. Ayun nga, buhay 30. Buhay 30. Ngayon Siguro, na pumasok ka na sa
Big 3-0. Yes. Iba ba yung hangin pag 30 ka? Hindi naman. Kasi siguro, nung after graduating high school, di ba, 17 ako. Malis na ako sa amin, naghanap ako ng work to help my family. So, 17 years old. Hindi nawala yung pursige to work, to find jobs everywhere. Pati yung sense of responsibility mo. Yes. Ang dami ko kasing naging trabaho na eh. Kung saan na ako nagtrabaho. Naging candy cutie ka nga eh. Pinaka first job mo? To sell cakes. Yun. Nagbebenta ako ng mga cakes dati. So, yung cakes namin is yung cake from Purple Oven dati. Kasi we knew the owner before. Okay. So, we get to... Before to showbiz life? Yes, 17. Showbiz ko yung Ariana din talaga eh. Nag-Ariana ako. Ay, doon ko siya pinapanood. Insert na photo. Oo, yung agalan ako. So, ayun, parang tuloy-tuloy yung ginagawa ko na nagtatrabaho ko. So, ngayon lang na sa 30s ako, siguro yung responsibility and then, di ba, syempre, ito na yung time na pwede ka na magpamilya. So, hanggang sa ngayon, I have my own company. Which is called Blackpeak Hypermedia. So, digital marketing and social media management yung ginagawa namin. So, may full prod din kami to make videos, contents, and all. Paano ang work ng isang social media manager, tama? Social media management yung ginagawa namin. Okay. For companies. So, lahat yun, marketing, production, gano'n? Yes, everything. Yung mga pinopost sila, captions and all. So, may ginagawa kaming, may mga accounts kami na nagpapahandle ng social media nila. Gumagawa, nasa CSR kami na... Social responsibilities ng companies. Corporate social responsibilities ng isang company. Yun yung tinatrabaho namin ngayon. So, yun, pinopost ko yung social media ko, yung LAWA, Laguna Debay Welfare Awareness. Mm-hmm. So, dun ako nagko-focus ngayon to handle their social media. So parang ikaw na yung host, tapos ikaw din yung production behind it? Nagkataon lang kasi yun na buo naming concept for this CSR project is someone who is doing motorcycle stuff. Nagkataon lang din, tas naging maganda naman yung project namin, natuwa naman yung mga boss namin, and eto rin yung gusto kong gawin eh. Yes. Kasi dahil nagmomotor, gusto ko mag-travel also. Pakita na, kasi matagal na naman ako nagmomotor din. And gusto ko maka-travel. And gusto ko rin makatulong sa mga tao. Siyempre, this one is yung, kumbaga, awareness para maging responsible tayo dun sa kung ano yung nasa paligid natin. Anong title nito? LAWA. Laguna Debay Welfare Awareness. So, ayun yung pinagkakabisihan ko lately. And actually, naman hoping pero aiming na maging malaki yung production house namin and yung company. Since na-mention mo yung pagmumotor, kamusta na? Kasi ang daming nakakakita ng social media mo, ang dami ding write-ups about your motorcycle journey. So, kamusta? Ano ang hobby? Hobby ba? Consider ba sa hobby to? Hobby and passion. Siguro, nagmumotor kasi ako, hindi siguro alam lahat ng tao na matagal na ako nagmumotor. Nag-start ako magmotor 2003. 2003, 4 years old pa lang ako, Papa Dom. Nag-scooter na ako nun. So, hanggang sa, tumatanda ako, papalaki yung displacement ng motor na dinadrive ko. Hanggang sa, nag-start akong bumili ng first bike ko noong 2014. And then, yun na. Nag-release ka, di ba? Kumarera ako noong 2015. Oo, nakita ko yung photos mo. Hardcore ka kaya nun. Dati, nung 2015 ako na karera, sinubukan ko. Kasi sobrang, gusto kong gawin to. Kasi dream ko nung bata ako, gusto kong kumarera ng motor. So, nung nagawa ko siya, after a year, the next year, gusto ko ulit kumarera pa. Kasi, kumikita ako through sponsorships. True. Tapos and all, nagagawa ko yung gusto ko. After a year of racing, sabi ko, next year, kakarera ulit ako, kukuha ulit ako ng mga sponsors. And then, yung partner ko sa Blackpeak, si Rainiel, na-aksidente siya. Kasi kumakarera din si Rainiel. Oo nga. Na-aksidente siya nung the next following year na parang nagkamali lang siya ng bagsak tapos nabali yung wrist niya. Oh my God. Pagkabali yung wrist niya, isip, worth it ba? ayoko nang kumarera. Mawawalan ako ng trabaho sa ABS. Paano kung Sunday yung race? Tapos nabalian ako nung Sunday, tapos may taping ako nung Monday. Edi yun yung role mo. Nakaganon ako biglang out of nowhere. May ano ako na. So sabi ko, Ira-write in na lang. sabi ko, hindi.
gagawin ko na lang siyang passion na nagbomotor ako, road ride na lang. Yes. I mean, ang tawag ito, Hindi road na race. trips, hindi na karera. And may grupo ka, di ba? Yes, may Euro group akong Monkeys. Euro Monkeys. So, yung mga kagrupo ko, sila yung nag-guide sa akin, nagturo sa akin how to properly use your bike. Yes. Diba? Nila ako. Yung California Bike School. California Superbike School na si Tito, nagpunta din doon. Yung daddy ko, yee. So, ayun. Yung journey sa pagmamotor, hindi na yun mawawala sa sa sarili ko. Kasi, kumbaga yun na yung passion ko. Yun yung common namin nung mga friends ko na Yes. sa Yun yung Euro circle Monkeys. mo Yes, no? yung circle ko. Ayun. Nasa dugo mo na siya talaga. Yeah. Tsaka di ba nag-Euro trip yung Nag-Euro trip Euro kami. Monkeys? Yung Euro Monkeys nag-Euro trip. Yes. Ibang klaseng, rin yun. Ibang klaseng... Anong year to, Papa Doms? 2018, nagpunta kami ng Barcelona going to Garmisch, Germany. Ay, nung nagpunta akong Barcelona, yung reception ng hotel, Pinoy. Tapos talaga? sabi niya sa akin, yung sa may along, what do you call this? La Rambla? Oo, sa may La Rambla. Oo, Ano yung hotel doon? Hotel something, 19 something? 1970? Yun. Hindi. Sorry, hindi 1970. Basta yon. Oo, alam ko yun. Oo. Yung puro Pilipino yung mga Yes, Oo, yes. oo. Yung medyo, ang ganda ng hotel, parang ang daming art, ang daming Ang paintings. daming art na Filipino. Yes. Tapos yung reception doon, sabi niya, uy, hi, Miss Gabby. Di ba friend niya po si Sir Dominic Roque? Kasi ko, oo, dito din po siya nag-check-in. So, Hindi ako nag-check-in doon. hindi ba? Bakit sabi Yung niya friend nag-check-in? namin na si Erickson Farillas, Oo. doon siya nag-stay. So, pumunta ka din doon. Kasama ko sila, ang ginawa ko kasi nung 2018, yung, kumbaga yung Euro Monkeys, may trip kami na sabay-sabay kami pupunta. Pero syempre, before going there, naisip ko na, bakit hindi ko sulitin yung trip na to? Pumunta ako na maaga para hindi sayang yung plane ticket ko na sasabay ako sa kanila, sasabay rin ako pauwi. Sabi ko, susulitin ko na yung trip, mauna akong pupunta, kung may gusto sumama, pero walang sumama, nauna ako. Okay. So pagkapunta ko doon, siguro mga 4-5 days earlier bago sila dumating, nag-ikot na ako. Yung ibang grupo din na maaga pumunta, na Pilipino rin, nakasama ko doon. Okay. Si Erickson Farillas at si Jake Soriano, they own Ramenagi. Yes. I Baliwag met Lechon. Erickson. Ayun, sa Erickson. So, doon din sila. Tapos nag-ikot kami, sinamahan ko sila, tapos may mga sarili din akong lakad na ako lang mag-isa, na dahil kong na-discover and all. Kasi yun yung gusto ko yung travel ka din alone to discover a lot of stuff. Alam mo yun? After nung maaga akong pumunta nung 2018, umuwi na sila after nung trip namin from Barcelona to Garmisch, Germany. Tapos nag-Munich kami. Tapos umuwi na yung grupo ko. Tapos may sinamahan ako ulit sa Labong Suntay and family niya. Sumama ako sa kanila, nag-ikot kami ng Germany. Tapos, after umuwi na sila, naiwan pa ulit ako. Nagpunta ako ng... Ang hilig mo magpaiwan, Papa Doms. Punta ako ng Amsterdam mag-isa. And na-enjoy ko kung ano yung kinikita ko. Tama. Kasi, hindi ko alam kung tama ba yung paniniwala ko or iniisip ko na you'll never know kung kailan ko kukuha ni Lord. Totoo naman. And ini-enjoy ko kung ano yung kinikita ko. So, travel na lang ako. Gets. Diba? Ang sa akin kasi, that time na yung experience yung mahirap tumbasan Priceless, kumbaga material stuff, kaya mong bilhin, pero yung mga experience, kailan mo gagawin, parang ganun. Tsaka kikitain mo rin naman di ba? So, doon ako doon ko ginagastos yung kinikita ko. Pag kumita ko ito, ipon ako. Sige, sama ako ganyan. Travel. Enjoy lang kayo. Parang ride ka lang. Tapos enjoy mo yung nakikita mo. That's it. Parang ang saya. Iba rin siya. Ibang experience din siya. Gusto ko maging Dom Roque paglaki ko. Experience. Actually, naisip namin yun ni Bea na angkas. Pwede ko siyang i-angkas. Kasi the next year namin, ng 2019, yung isang Euro Monkey, kasama niya yung wife niya, nakaangkas sa kanya. So, naisip niyo parang pwede, sa whole trip, nakaangkas? Whole trip, nakaangkas siya. Wow! Barcelona going to, Rome. Pero sila hanggang Monaco lang sila. Okay. Sa Monaco kasi may takbo sila nila ding-dong sa Berlin, Germany. So, they stop there na. Tapos, ibang experience din yun. Si Bea ba, adventurous din? Game siya sa mga ganun? Adventurous din siya. Naangkas ko na siya actually sa motor. Pero medyo matatakotin lang yun Medyo sigaw ng sigaw. Pagkatapos namin, dami kong kalmot dito. Kasi bawat takbo ko, ginaganon niya yung, ay! Sigaw ng sigaw pag sumisingit ako, parang gano'n. So,
Pero game daw siya. Game daw siyang mag-ride dito sa Pilipinas muna. At hopefully may drone ulit na susunod. Naka po. Kali, ikaw munang pasunod ng drone. Ako nang bahala Nasa likod kami. Teka! Yung drone! So, yun yung experience ko sa pagmumotor with my friends, yung Monkeys. Solid. Halatang talagang nasulit mo yung mga trips mo with your friends, with your partners. At saka gusto ko yung sinabi ni... Or yung mga alone time din. Oo, Sarap alone din. Tsaka gusto ko yung sinabi niya na priceless kasi yung mga It's moments true, na to. Yeah. Totoo siya. Totoo yun. Priceless. Once you're there kasi, magdadalawang isip ka pa ba na hindi mo ma-experience to, nasa harapan mo na, diba? Isipin mo pa ba yung teka lang, yung budget ko, ang mahal, diba? Kung capable ka naman, why not? Kayang pagtrabahuan, babalik din naman. Iba priceless yung mga matututunan mo sa ibang bansa. Tsaka si Dom mahilig din yan makipag-usap sa mga tao, so I'm sure madami kang matututunan. Actually, pag nasa ibang bansa ako, lalo pag mag-isa ako, I tend to meet other people. Dapat kami ni Dom yung magkasama mag-travel. Dapat tayo, apat tayo, pwede rin tayong mag-travel. Pero nag-Japan na kami, Nag-Japan na tayo, di ba? Pero, ang saya din. Pero 2 araw lang ata tayo nagkita doon. Pero masaya naman. Masaya yun. Di ba? Para nagkita tayo hapon, di ba? Tapos nag-dinner tayo. Tapos parang 6 a.m. na tayo natapos. Hindi natin namalayan. 5, 6, parang ganun. Nagbabalak pang mag 3-hour train papunta sa Osaka. Papuntang Osaka. Game na? Tara na. Huwag tayo umuwi. Diretso na natin to. At nung sarado na yung mga bars at restaurants, saan tayo tumambay? Sa 7-Eleven. Sa baba, oo. Sa curb tayo nakaupo. May picture ako nun. Ayan, insert photo. Insert photo. Natabi ko yun, ha? Doon ang di ba? Simula ng storya ng yung journey of love. Kwento natin, Papa Doms, noong 2019 kasi, nag-Japan kami ni Khalil for Halloween. Isa yun sa mga trips na looking forward kami. Sa kaligitnaan ng trip namin, si Papa Doms nag-text kay Khalil. Oo, biglang, papunta ako dyan. Parang pupunta lang ng Parang pupunta lang siyang, QC. QC Actually, in-invite nila akong pumunta. Tinanong ko sila. Sabi ko, halika na, Papa Doms. So, nag-isip na ako. Sabi, pupunta ba ako doon? Tapos, ang dami rin mga kaibigan nandun, di ba? Nagka-usap kami ni Bayan kasi dapat pupunta kami ng Zambales with Mark Nick daw. Sabi ni Mark, I miss you, Mark. Si Mark, sabi niya, Dom, punta tayo ng Zambales. Invite mo sila, Bay, kung gusto nila sumama. So, I message Bea, sabi ko sa kanya na, Han, wala pa palang Han. Wala pa. 2019 ba yun? Sorry. So, sabi ko, Bay, baka gusto mo sumama, nag-aya si Mark mag-Zambales. So sabi ko, sabi niya, sayang pupunta kami ng ng Japan. Parang buong Pilipinas nasa Japan nung time na yun. Diba? Kasi enjoy Tapos sabi niyo po sa Japan, sama ako. Sabi sa akin sa message, sama ako. Sabi niya, tara. Sa paisip ko, sasama ba ako? Sineryoso. Serious, at ba? Ano ang sabi ng iyong kaibigan? So, ayun, sabi ng kaibigan ko, sama ka. Kasi? No, basta yun, sama ka. Sabi ko, enjoy, di ba? Sobrang enjoy. Ang sayo-sayo natin nun. Sobrang spontaneous si Ate Nina. So, kami wala kaming plano din. Basta, sige, saan tayo dito? Inom tayo dyan, kain tayo dito, ganun. So, yun yung story, So, the rest is history. Super happy kami sa'yo, Dom, kasi alam namin ang dami mong nasacrifice. Marami din kasing tao na hindi alam kung ano yung pinagdaanan ko sa past relationship ko. Diba? So, malaking blanco lang siya na inisip ng tao, wala akong karelasyon, wala akong diba? Kasi wala naman talaga sila makikita Walang talaga. Lumabas, parang kami lang nakakaalam. So, hirap din yun, di ba? Ilang years din na ganun. So, parang this time, pinagbigyan mo yung sarili mo na ako naman. Siguro kailangan na din kasi tumatanda na rin ako Yes. Parang, di ba? So, was it worth it, Papa Doms? Sobrang worth it. Kikilig ako. Sobrang worth it, di ba? And future plans mo na lang, yun. So, nabanggit mo nga yung current business mo, Black Peak. And we see all your, engagements on social media as well. Napapagkwentuhan natin, especially, I remember last year, nung pupunta ka sa bahay, yung pag-transition mo nga into
pursuing a career differently. Yes. Is that a decision that you made talaga na To leave showbiz. hindi na ako mag-acting kasi and why? Like bakit is it teka, di pa nila alam hindi kasi siguro. nila alam. hindi Kasi nila alam. sige, kwento ko yung ano mo. Alalahanin natin na hindi tayo magtatropa lang dito. May kasama tayo. Sorry. 2016, 2017, dun yung time nung buhay ko din na siguro may ilang may alam. So 2016, 2017, yun yung time na shit, ano bang gusto kong gawin sa buhay ko? Ano bang dapat kong gawin? Gusto ko bang mag-hosting? Kasi nag-uumagang kay ganda ako noon. yun yung araw-araw. Araw-araw ako nasa umagang kay ganda, ganyan. Tapos, inisip ko rin yun, shit, gusto ko pa bang umarte? Doon ba ako magaling? Hinahanap mo yung passion mo. Oo. Or gusto ko maging photographer. Pwede ba ako maging photographer? Kasi sobrang hilig ko sa camera, so mag-pictures. How old ka nito, Papa Doms? 26, 27. Okay. 26, 27. Yun yung time ko na medyo down ako. Siguro Finding yourself moment. Quarter life crisis. Quarter life crisis. Kasi tumatanda ka na eh. Shit, anong gagawin ko sa buhay ko? Na hindi mo alam na, syempre, with the help of your friends, then nag-support sa'yo, nakakausap mo, malaking tulong yun na may nakakausap ka about it. So, nung time na yun, saan magagawin ko? Kinausap ko si Mark Nick daw. Sabi ko, Mark, hindi ko alam gagawin sa buhay ko kasi lagi kami magkasama ni Mark nung mga time din na yun. Tapos, kinakausap ko siya. Sabi ko sa kanya, Mark, hindi ko alam gagawin sa buhay ko kung anong gusto kong i-pursue, kung saan ako magaling kasi wala pa naman ako napapatunayan sa lahat ng ginagawa ko eh. Di ba? Gets. Hindi ako nag-aral ng photography. Pero marunong akong kumuha. Feeling mo jack of all trades ka, master of none. Oo, nung time na yun. Tsaka, pag tumatanda ka, gusto mo meron kang ginagawa na ng dire-diretso. May passion ka talagang. As a profession na gusto mong gawin. Yes. So, nung nangyari, kinausap ko si Mark, baka pwede mo akong tulungan. Tulungan mo naman ako ng photography. Parang ganun. Gets. Sabi, gusto ko matuto, gusto kong ganyan. Sobrang bait, Mark. Sabi niya, sige, turuan kita. Nag-one session ako sa kanya. Kasi ako yung masterclass with Mark Nick daw. Tinuruan niya ako. Sabi niya, sama ka lang sa akin. Tapos habang nag-i-edit siya, pinapakita niya sa akin paano, ganun. So, inisip ko, gusto ko ba to? Napaisip ka. Gagawin ko rin ba to? Parang ito ba yung gusto kong gawin? Hanggang sa nag-hosting ako noon. Tapos nawalan ako, hindi man sa ayokong gawin yung showbiz. Di ba? Tapos, nahanap ko yung sarili ko sa pagiging influencer. Pagiging creator. Creator, ganun. Doon ako nag-focus, doon ako kumikita. Tapos hawak ko yung oras ko. Doon ako napag-isip na, nakakuha ako ng project sa pagiging influencer, creator, ganun. So, yun na yung nahanap ko yung sarili ko as creator. Parang, dito na lang siguro muna ako mag-focus kasi ito yung nagbibigay sa akin ng work at nagbabayad ng bills ko, di ba? So, yun na lang ako. More of content creator. Yes. Pero, at hindi biro yung mga content na pinoproduce nyo, Hindi siya madali. So, ang akin, nandun na lang ako sa, hindi na sa acting. Hindi man sa kino-close ko yung door ko sa acting. Siguro, pag nakalatag na ako sa mga dapat kong gawin in life, lalo na dun sa mga business, baka soon, pwede na rin akong magpelikula. And depends sa opportunity, diba? Depends sa opportunity. So, ganun na lang muna sa ngayon. Pero sa ngayon, mag-focus ako dun sa work ko, dun sa Black Peak. Black Peak. Bakit Black Peak? Kasi maligi sa black na t-shirt? Siguro. Ano yun, peak na parang bundok going up. Okay. So, yung tsaka fan siya ng Blackpink. Blackpink. So, pag isip ko, black peak in your area. Yun yung namin. Hindi, yun talaga yung yung naging pangalan. Kasi nag-isip kami, Black Horse, Black kanyan. Actually, meron ngang yung Blackpink na company abroad, $1 trillion company ata siya. Meron talaga abroad. Pero hindi siya sa sa hypermedia. Kami hypermedia yung tawag namin. So para siyang digital media or digital sa hypermedia parang lahat 'yan ginagawa namin. Wow. Hindi parang gano'n. Ito last question na. So looking back ngayon, siguro looking back at your old self before, masasabi mo bang you made it and you're proud of yourself already? Siguro, masasabi ko sa sarili ko kung makikita ko na yun sa 20s. Tas sa ngayon, masasabi ko naman siguro magiging proud ako sa sarili ko na hindi pa naman siguro na I made it.
Pero siguro I made it ng maayos, ng maganda. You got through it. Oo, it's a journey. Pero kung sabihin kong I made it, hindi pa eh. Kasi ang dami ko pang responsibility sa family ko, di ba, sa future family ko siguro. Di ba? Ayun, so ang ginagawa ko kasi dun sa journey kong yun, parang ang iniisip ko na lang palagi. Kasi kunyari sa showbiz, lahat naman tayo gustong makilala, gustong magkaroon ng fame siguro. Gusto maging diba? priority. Maging priority. Pero hindi mo masasabi kung saan ka mapupunta. Hindi mo naman kayang i-ano yun na gusto ko maging superstar. Pero syempre, magandang mentality yun na sasabihin mo na gusto mo maging superstar. Pero siguro wala ako dun na gusto ko maging superstar. Okay. Kaya siguro hindi rin. Ang akin lang, pag may binibigay na trabaho sa akin, I give my best all the time. Kung mabigyan ka ng role na ganito, kahit na ganyan lang yung role na yun, gagawin mo pa rin yung best mo. Of course, yes. Ako sa lahat ng ginagawa kong trabaho, dati pa, laging ganun. Laging bibigay yung full effort para maging maganda yung project. So kahit na nung time na, ito lang mabigay sa'yo na role o ganun, okay lang, siguro kasama to para marating ko yung gusto kong paparatingin, di ba? Ay papuntahan. Kung hindi ibigay sa'yo yung iniisip mo na gusto mong papuntahan, that's okay. Yun yung gusto ni Lord Baka sa iba ka gusto niya ilagay. True. Parang ganun. And look at you now, you're so happy. And you're thriving. Di ba? Iba rin. So, lahat nung nangyari sa akin in the past, thank you Lord kasi naranasan ko siya. Yung, ang tawag dito, yung journey na yon, talagang ikikip mo na kung wala tong mga nangyaring to, hindi ako mabubuo ngayon na eto ako. True. Yeah. And hindi ka magiging ganito kasaya. Kasi malalaman mo na ito yung naranasan mo dati, meron pa palang iba. Parang ganun. Kailangan talaga i-trust si Lord na may ginagawa siyang way for you. Yes. And syempre, dapat hindi mawala sa ano mo yun sa sarili mo, 'di ba? Yung parang kumbaga yung guidance ni Lord, dapat mong laging nasa tabi. Ganda. I love how faithful love Dom is. Siguro we could end it by a prayer. End this with the prayer. Hindi. Bless us, Lord. Kakain. Siguro a nice way that we could end this, bro, is since yun nga napag-usapan natin yung journey mo from your 20s to 30s mo ngayon, starting your 30s. Is there any advice that you would give to us who kaming dalawa? Lalo na po ako. Yeah. Who si Gab nasa early 20s pa, ako approaching nila my late 20s. Is there anything that you wanna, advise us to do based on someone who went through Ito as as Papa Doms. As Papa Doms. As Papa Doms. Na siguro enjoy what you have now. Pero kailangan mo pa rin magtrabaho double, triple. Kasi dumating ako sa point nung life ko before na yes, nag-enjoy ako kung ano yung meron ako. Pero pwede mo rin sigurong gawin na mag-hustle ng todo ng early 20s mo hanggang mid, hanggang late habang 20s. Habang nag-enjoy ka. Siguro ako nag-enjoy ako, yes. Pero may isip mo na pagdating mo ng 30s, shit, kaya ko pa palang gawin ng mas maganda. Kaya ko pa palang magtrabaho pa. Gets. Siguro nung time na yon. Para pagdating mo ng 30s, medyo lay low ka na konti hanggang sa 40s ka na doon ka Ako kasi hoping and aiming na mag-retire ako or mag-lay low ako siguro 40. Meron pa akong 9 years to work. Mm-hmm. Pero itong 9 years na to, since last year, bali 10 years ko siyang sabi ko na nung pandemic last year na pagpupursigihin ko etong 10 years na to para pagdating ko ng 40 ma-enjoy ko yung with my family or with my kids na ganito, meron akong may money for this, masusuportahan ko yung family ko, matutulungan ko yung isang family ko, yung parents ko, di ba? So ang advice ko is in your 20s magpursigi maigi. 'Di ba? Mag-enjoy, wag mong kalimutan mag-enjoy, pero you have to work hard. Mm-hmm. Yeah. Mas lamang ang hustle. Yes. Mm-hmm. Parang keep your eye on the game nga. Mm-hmm. Eye on the ball. Eye on the ball.
Mas kailangan ko yun. Ikaw, Sobra na. overflowing ka na nun. Pero syempre, huwag niyo pa rin kakalimutan yung to enjoy your time with your family. Your parents, True. your That's so true. brothers and sisters, parang ganun. True. Huwag mo pa rin tanggalin yun. True. Kasi Ganda. ako, dun sa buong journey ko, hanggang today, simula nung 17 years old ako, ang motivation ko sa buhay ko is to help my family. Nag-start ako nung 17 ako, yung dalawang kapatid na mas younger sa akin, You have a sister, di I have ba? a sister and a younger brother. So, yung journey ko nung time na yun, my motivation in life or my fuel in life is yung dalawang kapatid kong mas bata. Kasi gusto ko silang makapag-aral, gusto ko silang, alam mo yun, maging okay, ganun. So, that time, every day, yun talaga yung fuel ko. And then, my mom, syempre, my dad, pero sila yung naging all throughout my journey. Sila yung Motivation. dala-dala ko sa buhay ko na parang yun yung purpose ko nung time na yun. Pwede ba kita maging kuya? Nako. Papa Doms naman ako eh. Hindi, pero totoo nga, si Papa Doms, I consider as one of my kuyas. Dito, as a friend, sa industry, sa lahat. Siya, ikaw yung tatawagan ko pag na-flatan ako ng tire, tapos wala si Khalil. Ikaw tatawagan ko, kalam. Or much more of pag nag-away kayo. Hindi, joke lang. Totoo, oh my God, Papa Doms, ibang kwento yun. May time na nag-aaway talaga tayo si Papa Doms, yung lagi kong kausap, umiiyak ako kay Papa Doms. Pero wag din natin pag-usapan yun kasi kami yung host, ano ba? So, super thank you, Papa Doms, for sharing your story, your wisdom, yung tips mo para sa amin. Wisdom. Wisdom. Ganda. Wisdom. Parang wish bus So yun, super thankful kami. Dumayo pa si Papa Doms Thank you from din. QC to Paranaque. Nahahassle pa siya sa Thank swab you niya for kanina. having me here. Diba? Yay, love ko namin, Papa Baka Doms. inisip and we're ng tao, happy for you. hindi ko na kayo sinasamahan. Hindi. Uy, well-rounded person si Papa Doms. Hindi siya focus sa isang thing. Alright. Salamat, brother. Maraming salamat din for having me, guys. Alright, guys. Thanks for watching another episode of Figure It Out. Yes, and for everybody who are listening to Spotify, we are also on YouTube. Yes, and everybody on YouTube, if hindi nyo natapos yung episode na to, pero gusto nyo pakinggan sa Spotify o gusto nyo pakinggan ulit, go lang. Nasa Spotify kami. Yes. And Front Seat Foodies, guys, on YouTube pa rin. Guest ka din doon, Duma. Guys, enjoy nyo to. Ano yung ASMR. Alright, guys. Thank you. Bye. Bye.